Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Alright, ayan, isang mapagpalang afternoon na naman po sa ating mga kababayan out there. And alam naman talaga natin, no, it's Monday na naman mga kapartner, no? It's April 7 na po ngayon mga kapartner. So, kamusta naman po ang iyong naging weekend, no? Kamusta naman ating mga buhay-buhay dyan? O, sa lahat ng ating mga kababayan out there, kamusta naman yung mga, nakalaban na ba tayo? Nakaplansya? O, diba? Kasi nga, diba, Saturday and Sunday, aside sa Sunday na nagsisimba po tayo, ayan, yung nilalaan din po talaga niyan, parang me time din po natin mga kapartner, diba? So, kamusta po kayo? Kamusta naman yung energy natin dyan? Yung energy natin ba para bang pang Friday o yung energy natin pang Monday? Oo, ano bang kaibahan ka, partner Carla? Malaki talaga siyang difference actually. Oo, dati pa, kahit nag-aaral pa ako mga kababayan, like, nung high school days pa natin, no, every Monday, hindi natin alam bakit hirap na hirap talaga tayong gumising. Oo, kasi napasarap yung 2 araw na walang ginagawa, hindi nag-aaral. Pero gumagawa tayo ng mga assignments natin, mga projects, 'di ba? Kasi nga minsan yung mga teacher natin nung Friday, pag bumalik kayo sa Monday, may long quiz tayo, may long exam, 'di ba? Hindi talaga tayo tatantanan ng mga kapartner. Well, maganda naman yun para sa atin kasi nga magiging din tayo magiging matalino. Nagiging matalino na ba ang mga tao ngayon, mga kapartner? Ayan, no? So, again, hindi lang naman natin nasasabi na thank God it's Friday, but also thank God it's Monday na naman, mga kapartner. Ito si kapartner Carla, parang may problema to sa Monday. Actually, wala po. Ano lang talaga, medyo parang may tinatawag kasi tayong Monday sickness. Di ba may tinatawag tayo na morning sickness? Yung mga Monday sickness, mga kapartner. So, ayan po, samahan niyo po ako ulit sa isang oras na naman ng magmamarites lang tayo. Oo. Talakayan. Joke lang, mga kapartner. Talakayan. Ayan, saan nga, bakit nagbulbul naman ako? Kung saan, ayan, itong programang Opinion Mo ay idinisenyo po ito para po sa inyong mga kapartner. Para meron po tayong kalayaan na maglabas ng ating mga opinion mo. Mga comment dyan na hindi po kayo masasite in contempt. Oo. Lahat pwede po kayo dito. Yun lang po yung mga paalala natin. Huwag po tayong magmura. Huwag din po tayong gumamit ng mga hindi kaaya-aya mga pangalan like kung sabihin, baka ma-Mr. Chair tayo. Hindi, joke lang mga partner, no? Well, maging matalino lang po tayo sa talakayan ngayon, mga partner, para mabasa po natin ang lahat ng inyong mga comments. At huwag niyo pong kalimutan, mga partner, na mag-like, mag-subscribe po kayo at i-share niyo po ang ating mga pages po sa DZAR 1026, yung ating YouTube channel. And aside po sa ating live, mga partner, meron din po tayong mga post kung saan makikita niyo po dun yung naging question natin sa ating punto de vista this afternoon at sa ating Facebook page, mga partner, ang DZAR 1026 Highlight News. At meron nga ding nagtatanong kung saan ba talaga ng mga Facebook pages pwede po kayong mag-comment sa ating opinion mo. Meron po tayo sa Pulso ng Bayan, meron din po tayo sa News Blast. Pwede ilista nyo yan. Baka may mga ballpen at saka papel kayo dyan. Ayan. I-shut down na lang natin yan para hindi po tayo medyo maguluhan. Kasi nga, mahal na mahal po talaga nila tayo. Every time na meron tayong mga pages na, nawawala, ginugurgur, pero patuloy pa rin tayo, mga kapartner, no? Wala po talagang makakapagpatigil sa atin. Kasi alam natin, truth that matters. At alam naman po talaga natin, yung lahat ng binabalita natin, hindi po fake news, kundi katotohanan lamang. It's just like, the truth hurts. May pa-English pa si kapartner Carla. Ayan, mga kapartner, again, saan nyo po makikita ang ating mga opinion mo, mga kapartner, no? Sa ating mga Facebook page sa SMNI, ang Pulso ng Bayan, ang News Blast, mga kapartner. Meron din tayo sa SMNI Nightline News
News, mga kapartner. So sa lahat ng mga programa yan sa SMNI, doon po natin pinopost ang ating opinion mo this afternoon. At kamusta naman po ang lahat ng mga kababayan natin dyan, ng mga OFWs, mga kapartner, no? Ayan, sa lahat ng mga Team Bluetooth, Team Replay, Team Live. Kamusta po kayo? Kamusta po yung araw ninyo, naway nasa magandang kalagayan po kayo? Ayan, andyan po kayo sa healthy, ano ba? Anong Tagalog yan sa healthy? O yung ano ba? Yung kalusugan ba? Ano ba yan? Medyo na ano ako. Ayan, mga kapartner. So kayo na lang bahala ang mag-interpret niyan, mga kapartner, no? So pagpasensyahan nyo na kasi sadyang patuloy natin pinag-aaralan nating vocabulary sa Tagalog na mas marami pa para mas marami tayong mamarites ba? Machika-chika, mga kapartners. So anyway, before po tayo pupunta sa ating punto de vista this afternoon, unahin muna natin, no, magpa-shout out sa atin. Dito muna tayo sa ating Facebook page sa DZAR 1026 kasi sinasabi nila kaya hindi na kami nanonood dyan sa DZAR na Facebook kasi hindi nyo naman sila shout out, nagtatampo, doon na lang kami sa YouTube channel. Well, hindi po dito sa opinion mo, mga kapartner. Nitong buhok ko, nagpapapansin kayo. Ayan. Okay, dito naman tayo, no, kay sino ba to? Bakit nagkakaganito naman to? Okay, dito tayo kay Kiambao Maria Teresa. Magandang hapon sa iyo. Good morning. Kay ka-partner Admar po to kanina, no, but we will still read, no, kasi nakulangan din ng oras si ka-partner Admar. Good morning, Admar, listening while ironing, watching from Paris, France. O habang po namamamlansya siya, ayan, mga ka-partner, nanonood po siya sa ating programa. Maraming salamat po, mga ka-partner. Kay Ressa Parel, watching from Hong Kong. Kay Let's Get Loud. Let's Get Loud. O, diba? Kanta yan Ayan. Iba yung mga pangalan nyo. Naka-enrolled na ako, legitimate OFW voters na me. Okay. Wow. Jose Maria Yap Hidalgo, watching from Cavite. Sabi naman ni Red Yusiana, hello po, good afternoon everyone. Vote PDP Laban Straight. Walang iwanan at walang maiiwanan. Sabi naman ni Johnny Olisco, salamat DZAR. Maraming salamat din sa iyo. Sabi naman ni Larry, sabi niya, salamat po sa alaala. Ay, maraming salamat din po. Dito naman tayo sa ating YouTube, mga kapartner, kung saan wag niyo po akong iwan kasi nag-iisa lang po ako. Kanina din si kapartner Admar, no? Sabi naman dito ni Andres Alceto, pahirap po ang online voting. 3 oras na po di ko magawa, di man gumagana ang sa scan ng passport, di naman gumagana kapag wala naman. Sabi ni Selena Sherwin, welcome home our beloved VP Sara, pag-asa ng bansa, mabuhay SMNI. Kay Nanding Besas, nakakabuti po yan para sa depensa ng ating bansa. Gusto ko po yan. Ang tanong kong makagiyera, sino ang mga Hindi ko naintindihan. Pwede ayusin mo to. Sabi naman dito ni Ofalco TV, mahirap talaga pag Monday, ma'am. Kay Domingo gamay ang Monday man good. Huh? Anong ibig mong sabihin, ha? Sabi ni NJ Scorpion, literacy rate ng Pilipinas bumaba. Lalo na dahil sa kapabayaan ng gobyerno sa edukasyon sektor. Sabi ni Cecil Cecilia, watching from Singapore, Team Bluetooth. Sabi naman ni Joson Duterte 10 po tayo, bumoto ang lahat. Sabi ni Virgilio de los Reyes, watching from Oriental, Mindoro, okay lang po. Sabi naman, okay lang po sa kanya. Okay. Sabi naman dito ni Lolita Formento, anin ang fighter jet, hindi mahal ang fighter, hindi mahalaga ang fighter, ang mahalaga trabaho, mas kailangan ng Pilipino trabaho, hindi fighter jet. At anyways, mga kapartner, no, yun po yung mga pauna nating mga pagbati sa ating mga kababayan out there, mga kapartner. So ayun na, wag na tayong magpatagal-tagal pa, no, simulan na natin. Ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Okay, ating punto de vista this afternoon, mga kapartner, is sang-ayon ka ba sa planong pagbili ng bansa ng fighter jets, warships, missiles at iba pang gamit pandigma? Bago ako nag-onboard dito kasi binabasa ko po yan, nire-review ko po yung mga comments ninyo, mga kapartner, no? Merong nag-comment, no, na that really caught my attention. Ay, may pa-English pa. Oo. Yung napansin ko lang siya, ayan, mga kapartner, na parang dun sa punto de vista, hindi siya nag-comment. Alam mo anong sabi niya? Sabi niya, bago ka bumili ng ng warship, saan mo na yung 20 pesos na bigas?
Oo, yun yung mga hinanaing na mga taong bayan, yun yung mga hinahanap mga ka-partner. So bakit ba naging punto de vista natin this afternoon mga ka-partner? Kasi yun na nga, plano po ng Armed Forces of the Philippines o AFP na bumili ng missile systems, warship at multi-fighter jets bilang bahagi po ng isinusulong na modernisasyong militar. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bahagi ito ng kanilang long-term strategy upang palakasin ang air at missile defense capability ng bansa. Kasi ito nga po, yun nga po yung gusto ng mangyari po ng AFP mga ka-partner, na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na mapigilan po yung mga banta, yung mga threat po. Yun po yung sinabi ng AFP Chief mga ka-partner, na layunin din ng militar na bumili ng karagdagang mga armas. Sa isang pahayag po mga ka-partner noong Saturday, April 5, sinabi po ng AFP na magbibili ito ng higit pa na bibili pa ito ng higit pang mga missile system, barkong pandirigma at fighter jet upang yun na nga po mga ka-partner palakasin ang kanilang hakbang para sa modernization. And I quote, sabi po ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., "We are looking at acquiring more missile systems to complete the integration of our air and missile defense. Alongside this, we will be purchasing more warships and multi-role fighter jets to build a strong and reliable deterrent force." Ayan, binanggit din po niya ng kalagahan ng matibay na mga estratehikong pakikipag-partner po tulad ng India, at tinutukoy ang matagumpay na pagbili ng Pilipinas ng BrahMos missile system bilang halimbawa ng effective na pagtutulungan sa depensa. Ang India ay isang mahalagang partner. Sabi po niya yon, higit pa sa pagbili, tinitingnan natin ang posibilidad na magkasanib na paggawa, transfer ng teknolohiya at ng lokal na produksyon sa Pilipinas upang suportahan ang lumalaking industriya ng depensa. Noong April po 2024, nakatanggap po ang Pilipinas ng initial delivery of BrahMos cruise missiles mula po yan sa India mga kapartner. The country is the third country in Southeast Asia to possess the supersonic anti-ship missile system. At noong April 1, 2025 mga kapartner, this month, ang United States announced a potential sale of 20 F-16 fighter jets and other military equipment to the Philippines. So nagbebenta din po sila sa ating bayan mga ka-partners na nagkakahalaga din po ito ng 5.58 billion dollars po, or in pesos is 318 billion pesos po mga ka-partners. So parang matatanong lang din po natin, para saan po ba to? Are we preparing for a war? Pero depensa naman po ng AFP na paghahanda lang po to laban po sa mga threat mga ka-partner at pagpapalakas pa ng modernisasyon sa militar mga ka-partner, pandagdag ng mga armas. So parang nagiging tanong lang din po ng taong bayan kung napapanahon na ba ito ba talaga dapat bigyan nating prioridad. Ayan na naman tayo mga ka-partner, 'di ba? Pag may mga issues talaga mga ka-partner, hindi talaga natin maiiwasan na ano ba talagang bakit nakafocus tayo dito? Ano ba talaga ang kailangan ng Pilipinas? Kailangan ba natin na magkaisa ng armas? Ano ba? Or kailangan talaga natin tugunan ang kagutuman, kahirapan, lalong-lalo na mga kapartner, ang korupsyon ng Pilipinas. At dahil dyan, basahin na po natin ang lahat ng mga comment ng ating mga kababayan sa ating YouTube channel muna tayo mga kapartner. Sabi naman dito ni Flor de Liz of C. Villar, bakit pa sila mangutang? Bawiin na lang nila ng lahat ng budget na pinamudmud ni. Ayan. Okay, sa lahat ng mga kababayan natin sa ating live mga kapartner, no? Ayan, sabihin nyo po saan po kayo na lugar, bansa at yung time zone nyo po para malaman po natin mga kapartner kung hanggang saan aabot ang 20. Hindi. Kung saan aabot ang ating broadcast mga kapartner. Ayan, sabi naman dito ni, okay, ito ginagawa nyo na itong chat box ha, ang ating comment section. Okay. Okay, so shout out tayo kay Mia Poche, kay Flor de Liz Villar, magandang hapon sa iyo. Mia Poche watching from Tokyo. Kay Kath Vitt, magandang hapon. SMNI Family Dear 1026, maraming salamat. Sabi ni Joe Son, parang bata yung si Browner, excited makabili ng war toys niya. Sabi ni Mia Poche, no more loans of warship jets, no more war. Lalo lang lumalawak ang sigalot ng China at Philippines. Hindi naman Amerika ang madadamage ng husto, kundi ang mga Pilipino. Sabi ni Saudi Boy, okay, ikaw bra, ang treat sa...
Si Browner daw ang naging threat. Okay, sabi naman dito ni Joson, palakasin muna nila ang kalusugan, edukasyon, agrikultura. Yun nga po yung ibig sabihin din ng mga kababayan natin na mga nasa comment na bakit tayo nakatutok dito? Napapanahon na po ba tayo? Ano po ba? May upcoming gera po ba ang Pilipinas na kakaharapin? Kasi parang nakikita natin, naghahanda po tayo. Meron po sanang mas dapat bigyang pansin, lalo na po yung edukasyon, agrikultura, mga kapartner, kasi marami po talaga tayong mga kababayang Pilipino na naghihirap ngayon dahil po sa gutom, dahil po sa sobrang taas po ng mga bilihin. Ayan, sabi niya ayan, basahin ko ulit yung kay Joson. Sabi niya, palakasin mo nila ang kalusugan, edukasyon, agrikultura, transportasyon, komunikasyon bago ang pagkikipagyera. Bakit kasi gustong-gusto nila yung mga ganyan, no? Sana naman tingnan nila ang pinaka-main talaga mga kapartner. Sabi naman ni Joy Wegger, hindi. But kung sasakay si BBM at lahat ng kakusan niya at mag-disappear, okay lang. Watching from Germany. Uy. Okay, sabi ni Joanne Castro, hindi po ako payag dyan. Hindi nga nila binigyan ng pondong AFP para sa modernization. Uutangin ba ulit? Hindi yan ang kailangan natin at hindi natin kailangan makisali sa away ng ibang bansa. Sabi naman dito ni Corazon Ostero, PRRD bring him back home, vote straight PDP laban, Team Suka ni Tatay Digong. Sabi ni Virgilio de los Reyes po, still sa ating YouTube channel, sa ating live, bago ka bumili ng mga gamit ng militar, ibalik mo muna si FPRD dito sa bansang Pilipinas. Sabi ni Arcila Zinea, isang mapagpalang hapon muli SMNI DZAR. And to all the viewers, greetings po from Hong Kong. Okay, sabi ni Lou Rosario, good afternoon Carla from Doha, Qatar. God bless. Maraming salamat po. Kamusta po mga kababayan natin dyan sa Doha, Qatar? Ay, maraming salamat po no, sa patuloy na pagsubaybay nyo po sa ating programang Opinion Mo dito sa SMNI. Sabi ni Glorine Dakuykoy, hindi kailangan bumili ng kagamitang pandigma. Ang dapat gawin ay kung paano makatulong ang gobyerno sa paghihirap ng taong bayan. Sabi naman ni Andres Alcesto, di po natin kailangan pangyera, lalo na daming naghihirap. Okay, sabi naman dito ni Flor de Liza Villar, hi Miss Scarlett SMNI family. Hello po, Ma'am Flor de Liz. Maraming kamusta po kayo? Sabi ni Crew Elvis Vlog, hirap mag-register until now. Hindi pa ako narehistro sa online voting. Sabi expired daw. Watching you here in Thailand. Oy, tama ba yung word na? Sawadi ka. Ayan. Okay, sabi naman dito ni Crescencio Prado, maayong hapon Miss Carla. Ang opinion ko, unahin ang pagtaas ng bilhin kaysa bumili ng mga fighter jets. Alam mo mga partner, minsan napapaisip ka, baka meron talagang mayroon silang pinaghahandaan na gera. Pero sana naman isipin nila mga kapartner no, yung collateral damage po, lalo na yung mga naapektuhang mga Pilipino talaga. Sabi naman ni Andres Alcesto, pahirap po ang online voting. Okay, yun naman mga partners no. Okay, sabi naman dito ulit, no? Kay Michelle Mangarin, ang tanong, saan kukunin ang pambayad sa mga missile at jet na yan? Sabi ni Mepoche Jokyo Japan, 6:25 p.m. Bigyan natin palakpak kasi best in siya eh. Oo, nag-comply siya sa ating requirements. Sabi ni Ate Inday, naku, palusot pa more kay Kat Bitama, edukasyon. Sabi ni Saudi Boy, Saudi Sub-Saharan, 12 noon, inshallah ala. Maraming salamat po, ayan. Okay, sabi ni Alchi, walang yumayaman sa yabang. Sobrang yabang ng administrasyon na ito. Wala namang magandang nagagawa. Subsob na ekonomiya. No to second hand. So, yun po yung naging opinion ng ating mga kababayan, mga kapartner. So, dito naman tayo sa ating opinion mo, punto de vista mga kapartner sa ating Facebook page sa Pulso ng Bayan. Sabi dito ni Rodel Sims, ipalit na basic commodities and provide to all or build more hospital beds in public hospitals across the country. Unahon pabanim war wa na gikaod imo sakop. Tama din siya, may point din siya mga kapartner. Sabi naman ni Michael Gutierrez, kahit ubusin ni BBM pera ng Pinas para bumili ng mga ganyan sa Amerika, bandang huli hindi tayo tutulungan ng Amerika pag nagkagipitan. Susuplayan lang tayo niyan ng mga armas pangdigma hanggang sa mabaon sa utang ang bansa natin. Pero hindi yan tutulong para makipaglaban sa China. Sabi naman dito ni Mark Aldin Tabu, hindi po ako sang-ayon, hindi binibigyan ng sandatang isang malaking pahamak ang mangyayari. Sabi nga 'di ba mga kapartner sa mga post din sa ating kapartner na mahirap mapagtripa ng isang kaya na bala dyan. Okay, sabi naman dito ni Joven Arsena,
Hindi, ilan na lang sa agrikultura ang budget o ilaan na lang sa agrikultura ang budget mas kailangan ng Filipino o Pilipino na kumain kaysa sumabak sa giyera. Hindi ko nga alam talaga no, bakit ganito talaga ang priority ng ating administrasyon ngayon ba? Kasi dapat dun sila sa kasi nga iniluklok sila ng taong bayan dyan ngayon kung saan sila kasi may pangako sila lalo-lalo yung 20 pesos na bigas. Sila sabi nila, kahit mabingi ka pa, kasi 'di ba? Kaya nga binoto ka ng tao kasi yun yung pangako. Ngayon naman, ito na naman, magbibili naman tayo ng mga warships, mga fighter jets, mga missiles, at iba pang gamit pandigma. Ito ba talaga yung naging problema ng bansa? Ito ba talaga kailangan ba talaga ito i-priority kaysa sa kagutuman, sa edukasyon? Lalo na ngayon, bawal magkasakit kay walang budget ang PhilHealth. Oh. So ano ba talaga? Ito ba talaga yung nakikita niyong solusyon para gumanda ang ating Pilipinas instead na mag-build better more? Kumbaga, yun yung pangako, 'di ba? Or continuity? Meron ba tayong nararamdaman na continuity? Parang hindi mo alam, parang yung Pilipinas parang palaging sasabak sa giyera eh. Ay, hindi ko din na-remember sa administrasyon ni PRD may binili din sila ng mga ganyan, pero ginagamit talaga sa mga sundalo kasi kailangan ng mga bagong baril o ano ba yan. Pero it's not for war. Pero yun nga yung yun yung tanong sa hirap kasi ngayon mga kapartner, sa mga nararanasan ngayon ng mga Pilipino. Ito pa talaga dapat unahin, dapat pa talaga to i-priority, bigyang prioridad. Yung mapapaisip ka talaga ba, nakikita ba talaga nila ang mga nasa laylayan, ang mga nagugutom, ang korupsyon, nakikita ba talaga nila yan? Ano bang say nila dyan? Ano bang, may solution ba sila for that? Okay, sabi naman dito, nabuang na si Okay, sabi ni Leonora's vlog, sabi naman, sang-ayon ako gawin mong 20 ang bigas. Okay, sabi naman dito mga ka-partner, no? Okay. Kay Mark Dave, I agree kasi there is a need to continue the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. However, the timing is very wrong, o, di ba? Due to the fact na inubos nilang malaking pera ng bayan sa ayuda na yan na ginagawang source ng korupsyon. Sabi naman ni Janice Almario, pwede ekonomiya muna natin, hirap na nga, mas magkahirap pa tayo dyan. Sabi naman ni Mel Nocella, no, inuuna yan kasi pagkain, kuryente at tubig, big no. Sabi naman dito ni, the El Pinoy, maybe, but don't utilize majority of the budget. Pwede naman mag-invest sa military equipments pero progressive. Let's say in a year magdadagdag ng average numbers, then the rest plan accordingly saan mas kailangan maglaan ng finances. Let's say health and education basta hindi kurakutin, mapagkakasya yan. Yun nga yung problema. Meron talagang enough budget pero nagiging substandard yung mga project natin kasi wala. Hindi naman yung hindi naman talaga Sabi naman ni Yob Francia Antonio, ang isipin nila huwag tayong masangkot sa giyera ng Taiwan at ng China. Wala tayong kalaban-laban. Wala nga tayong sapat na hospital. Ang daming naghihirap na mamamayan. Okay. Di ko alam na yung mga administrasyon ano kayang tingin ng sa Pilipinas nila? Anong tingin nila sa Pilipinas? First world country? Sabi ni Wells, DVKS, not needed and necessary. Kahit ilang libong o kahit 1,000 jet pa bibilhin natin, isang missile lang ng China, ubos yan. Dapat be friendly to neighboring country para walang war na mga. Yun po yung ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At palagi nasasabi, bakit ka nakipagkaibigan niya? Ang tanong mga kababayan, kaya ba talaga ng Pilipinas talunin ang China? Oo. Doon tayo mga kapartner kung saan tayo makabenefit. Oo. Yung inisip mo war, ang tanong, kaya ba ng Pilipinas? Kaya ba ng let's say the numbers of military? Parang makasabi ka, sobrang paghambugiro ba? Sabi ni Sonny Samonte, mga kapartner, ayusin muna ang ekonomiya ng bansa at bigyan ng sapat na trabaho ang mamamayan bago tayo pumasok sa ganyang mga bagay dahil aanhin mo ang mga kagamitan niyan kung baon tayo sa utang at hirap. Baka pwede kainin yan. Ang taong bayan dapat balance pag pumasok sa mga usaping ganyan. Sabi naman dito ni Gyrans TV, wala man ta nangandoy og gera, nangandoy man ta nga mo asenso ang Pilipinas, nasugdan na unta to sa panon ni FPRD pero gisayangan ni Marcos. Wala pa dayon ni Marcos. Okay, mga kapartner. Nasugdan na unta, okay, ang mga programa ni FPR. Sabi nga daw, di ba, continuity, pero hindi mo alam, may continuity ba talaga? Sabi ni Cass Matt, paaralan, hospital, trabaho, yun dapat ang unahin. Ang daming problema ng Pinas, singit mo pa yan, bumili ka sa pera nyo.
Bumili ka sa pera nyo, mayaman naman kita, sumakay ka, wag kang... Sabi naman ni Daisy Leng, big no, wag niya sayangin yung pera ng bayan dahil pawis natin yan. Pawis natin yung ginagamit nila. Sana pag-isipan kung ano yung kaunlaran ng Pilipinas, hindi yung pagbibili ng mga yun. Nakakatakot yung mga plano niya. Truly mga kapartner, no? Kaya yun yung mga ano natin, yun yung yung dinadasal natin always, no, na sana naman, no, dadating ang panahon na makarealize mga kapartner kung ano talaga dapat ang bigyang prioridad sa ating bansa. Sabi naman dito mga kapartner ni Cleng Beleza, no, yung pera kasi na yun, mas may magandang magagawa sana if ginamit na lang sa pag-upgrade ng machinery sa agriculture sectors para mas maging efficient ang food production and warehousing. Mas self-sustained ang Pilipinas lalo na may mga additional tariffs magtataasan ng imported products and raw materials. Kaya malaking bagay yung may homegrown tayong pagkain. Tapos continue dapat ang paggawa ng roads and infra para mabilis madala ang foods. Siguro ano lang na to, hanggang bibig na lang siguro ang imagination natin mga partner. Services from one island to it's better to be friendly sa mga kapitbahay. Huwag makikisali sa away ng iba. Sabi naman ni Samuya Nasus, mas maigi pa bumili ka ng kagamitan sa ospital at magpatayo ka ng ospital kada lugar sa kanayan at bigyan mo ng maayos sa tirahan yung mga nakatira sa sementeryo. Okay, sa sementeryo ka ba nakatira? Okay, dito naman tayo sa ating YouTube channel mga kapartner. Ito mga kababayan natin dito no, masyado nang nag-iinit o relax lang tayo, chill lang tayo mga kapartner ha. Okay, sabi naman dito ni Lilibeth Madelo watching from Butuan City. Oy, sa lahat ng mga taga Butuan dyan, magandang hapon sa inyo. Kamusta po yung weather dyan? Ano po yung merienda nyo kanina? Baka naman, joke lang. Sabi naman dito ni Smiling Goldfish Philippines ang magiging next to Ukraine. Sabi ni Venel wala, wais at negosyante ang Amerika kaya tayo ang kawawa itaya sa gyera. Sabi ni Josan, hindi kasi nararanasan ng mga nasa gobyerno ang kawalan ng makain, kawalan ng hustisya, kawalan ng kita o di dapat ang kita. Joe from Cubao. Ay, from Cubao, Quezon City. Magandang hapon sa iyo. Kamusta po kayo dyan? Sabi naman ni Maria Fegilay, good afternoon, Ma'am Carla. Watching from Agusan del Sur, Mindanao. Uy, sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Agusan. Magandang hapon po. Mayang hapon sa inyong tanan. Kay Enrique Sarmiento. Thanks, ma'am. Watching from Dubai. Uy, sa ating mga kababayan sa Dubai. Kamusta na yung mga chocolates? Okay, sabi naman ni Roland Cruz from Halifax, Canada. Oh my God, do I need to speak English? Di ba? Okay. Hindi kailangan ng ganyan dahil una sa lahat, hindi naman palaaway ang mga Pilipino. Kaya bakit pa bibili ng ganyan? First priority ang health dahil sa mahal, magkakasakit sa Pinas. Sabi ni Kat Beat, walang pakialam sila kung magkagera kasi nga mayayaman sila. Sabi naman dito ni Duterte Pinoy Loyal 28. Hello po, Ma'am Carla. Magandang hapon din sa iyo. Duterte Pinoy Loyal 28. Magandang hapon. Sabi naman ulit ni Smiling Goldfish. Kawawang Pilipinas ang nagkaroon ng Pangulo ng pang-sariling interes ang hinahangad at walang pake sa bayan at mamamayan. Sabi ni Rose G, mapagpalang hapon watching from Singapore. Magandang hapon po sa ating mga kababayan dyan. Maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta sa panonood po sa ating programang Opinion Mo mga kapartner. And sabi naman dito ni Virgilio de los Reyes, unahin ninyo Browner i-announce sa mamamayang Filipino kung ano ang situation. Okay. May gusto siyang i-update. Gusto niyang i-update tayo sa mga buhay-buhay, lalo na sa ating pinakamamahal na presidente. Ayan, sabi naman dito ni Saudi Boy. Okay, ito naman. Ikaw, Saudi Boy, wag ka nang mag-away ha. Okay, love lang. Okay, sabi naman dito ni Ton Disuma Duterte with a green heart. Sabi ni Catvid, ang dami nangang malnourished, gera pa rin. Di wow. Sabi ni Mia Pocha, ang Taiwan ay isang province ng China. Hindi na dapat makialam ang Pilipinas. Ayusin na lang ng administrasyon ni BBM ang ekonomi ng Pilipinas. Sabi ni Enrique Sarmiento, unahin ang kapakanan ng taong bayan. Sabi ulit ni Duterte Pinay Loyal 28. Kaya gustong bumili para ayoko na sa Pinas. Oy, at para naman sa ating mga kababayan dyan na mga latecomers, mga kapartner, no, kasi I'm sure meron hindi talaga nakapanood sa ating first 30 minutes sa ating programa. Ano nga ulit ang ating punto de vista this afternoon? Ng bayan. Ayan, sang-ayon ka ba sa planong pagbili ng bansa ng fighter jets, warships, missiles at iba pang gamit
pandigma. O sang-ayon ba ka? Pabor ba ka? Okay ba sa imuhan ni? Oron sa imo dira? Oo. Pag-comment down below na kayo mga kapartner para mababasa o basahin po natin ang inyong mga comment. Ayan. So, yun lang yung paulit natin na mga reminders. Huwag lang tayong mangaway, mga ka-partners, no? As much as possible para mabasa po natin ang inyong mga comments. Okay? Sabi naman dito ulit ni Josa, nasaan na ang sinabi ni BBM, friend to all, enemies to none. Okay. Marami na tayong sisingilin. Okay. Sabi ni Narciso Xianghiu. Xianghiu. Sorry ha. Saan gagamitin ang 20 jet plane na F-16? Wala namang kaaway. 5.5 billion yan dollar. Di tayo mananalo sa China. Sabi naman ni Rena Laurito, watching from KSA. Magandang hapon sa iyo. Kay Just Simply Jane, bakit kagamitan pandigma? Dapat pagkain muna at pangkalusugan. Ayan. Sabi naman dito ni Andrea Gueco, watching from Japan. Uy, natutuwa ako. Bigyan nga natin ng mga palakpak yung mga viewers natin sa YouTube, sa ating live. Kasi may mga pangalan akong nababasa na mga bago. Maraming salamat po sa patuloy niyo pagsubaybay. Kahit ginugurgur, patuloy nyo pa kaming hinahanap. Taong bayan na ang naghahanap sa SMNI mga kapartner. Ayan. Sabi naman dito, no, okay, wait lang ha. Adjust natin konti kasi di ko, okay. Sabi naman dito ni sana ba yun? Nawala na tuloy ako. Okay, sabi ni James Chalmain Digang. Maayong hapon, Ma'am Carla, watching here in Cagayan de Oro, Soli Duterte supporters here. Daghang salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Cagayan de Oro. Nakapunta na ako ng Cagayan. Yes, nakapunta na ako Cagayan. O sa, tama ba? Yung Cagayan, dun ba matatagpuan yung Linkit Kai Mall? Correct me if I'm wrong. Okay, sabi naman dito ni Ufaluk TV, may bili-bili kayo ng jet, yung bigas na tag 20, asa naman mas mabuti yung pera para sa jet, ipatayo na lang ng school, building, hospital, housing. Sabi ni Cat Vit, ang dami mo palang suki. Ayan, mga tinda-tinda lang. Hindi, mga avid viewers talaga natin yan, mga partner, no? Para na palaging nakasubaybay talaga sa programang SMNI. Sabi naman dito ni Josie Hansav, hindi isisnabin kaya dadalo na sila sa hearing dahil nakuha nila ang question at madali na lang sagutin. Scripted. Okay, sabi naman ni Elena, sila ang nagpahirap ng tao sa taong bayan, hindi lang pahirap kundi sobrang nasasaktan sa ginawa nila kay FPRRD. Sabi naman dito ni Saudi Boy, Brownie, focus on medical informing para kung matamaan ka sa gera may ayan na ng Banateros. Love ko to. Parang tatan. Okay lang po basta makain okay, ikaw ha, nag-away ka na naman. Regina Federico, good evening. God save the Philippines. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Si Maldita_me. Ngayon lang kita na ramdaman, napansin, at ngayon ka lang nagparamdam. Saan ka galing, ha? Pakisabihan po si hashtag baka gusto niya gamitin. Hashtag, okay. Sige, paabot natin siya dyan ha, Maldita_me. Okay, sabi naman ni Vinyl ba yung pagbasa nito? Yes, bibili sila, may plus kickback siyang Lawrence Sky, watching from Tasmania also. Wow, from Tasmania, magandang hapon sa iyo. Ayan, patuloy niyo lang po talaga i-share. Ayan po, hanggang dumami pa po ang ating mga viewers, mga nagko-comment po sa atin, mga kapartner, no? At sisikapin ko po talagang basahin ang lahat ng inyong mga comments. So, patuloy lang po tayo sa pag-share, pag-like, mga partner, pag-subscribe sa ating YouTube channel. At dito naman tayo sa ating Facebook page sa SMNI, sa Nightline News, mga kapartner, no? Sabi dito ni Yukim Intomi Life. Sila lang gusto makipag-away sa China. Pag nagkagulo, aalis yan sila sa ibang bansa gamit mga private plane nila. Tapos mga maiiwan kawawa. Sabi naman ni Ramon Enero, not this time, waste of money, corrupt ang namumuno. Enough na yung US EDCA sites to defend the Philippines. Sabi ni All In Lenny, hindi kasi kung gagastos ka rin lang ng mga jet, bakit yung luma, dapat yung bago. Sabi naman ni Inday na may sahod, sana may sahod, peace talk is better than buying. Kahit pa bumili ang Pilipinas ng 10 piraso niyan, hindi pa rin sapat, isang beses lang yan sa bugan ng kalaban, wasak, sayang ang pera. Sabi naman ni Madonna mga kapartner, linawin lang natin, we are not against the government, hindi natin binubuli ganyan, we are not
we're just nagtatanong lang po talaga tayo para saan po ba yan? Isa po ba yan talaga na dapat bigyang prioridad kaysa po ba sa mga edukasyon, hospital, um, kagutuman, kahirapan po na nararanasan ng mga Pilipino kasi bilyon-bilyon po yung pera na yan eh. Oo. Okay kung sinasabi nila na para sa paghahanda, para sa pag-upgrade, para sa mga isinusulong na modernization sa mga militar, wala po yan siyang problema. Pero sana din naman, bigyan ding budget mga kapartner, yung mga pinaka-main talaga na problema ng bansa. At paulit-ulit po talaga natin yan at paulit-ulit yung po talaga yung maririnig dito sa programang Opinion Mo, ang kahirapan, korupsyon mga kapartner. Kasi yun po talaga yung yun talaga yung yung kailangan bigyang pansin, yun talaga yung kailangan bigyan ng budget, pera, para po wala nang pong magugutom. Oo, may nagko-comment na, 'di ba, magagera na pero yung sakop ni mo gutom naman. Oo, 'di ba? So, unahin siguro muna natin yung sikmura ng taong bayan. Yun yung opinion ko din mga ka-partner kasi pag bumili ka sa mga ganyan at mas kailangan ng taong bayan yung malaking budget lalo na ngayong maraming mahihirap, maraming homeless, maraming walang trabaho, kulang ang sahod, hindi siya enough, dapat magbigay ng maraming trabaho. Which is, ang sa akin nang unahin muna siguro, sa Bisaya pa, atimanon, ang kaugalingon na tong nasod, yung mga taong nasasakupan dyan sa Pilipinas, dito sa Pilipinas. Kasi kung itong mga ganyan, parang napaka-big na siya. At sabi nga, di ba, kahit bumili ka pa ng 10 isang lang dyan, misa sa China, wasak yan. So, dapat siguro na yung hindi war yung dapat ipopromote natin, no? Dapat friends lang. Kasi alam naman talaga natin, hindi naman natin sila sabi na wala tayong enough strength. Meron naman, pero kung magiging wais lang po sana tayo mga kababayan, mga kapartner, no? Sabi naman ni Madonna yan, no, ayaw nila ng peace talk. Okay, sabi naman dito ni Alexa Martin, kung uutang na naman pambili dyan para panggera, okay lang sana kung siya yung unang makipagbakbakan, siya lang kasama pamilya niya. Huwag idamay mga Pinoy kasi matino pa mga utak natin. Sabi naman ni Bing Alls, that's not a priority right now. People need jobs, livelihood program, quality education, safety from drug addictus, sustainable food supply, not AKAP, AX, TUPAD, etc. Okay, sabi naman dito ni Aristotle de los Reyes, di na kailangan sino ba kaaway natin. Okay na yung mga itak at paltik na mga baril total, mga Pilipino din lang naman ang magkakaaway eh. Huwag na tayo tumingin sa kalapit nating bansa. Dito lang sa Pilipinas, marami na tayo kaaway mga kapwa natin Pilipino. Kaya huwag na yung mga jets na yan. Di na kailangan yan. Sabi naman dito ni MSV Inaj, bigas nga halos wala na pambili, mga nahirap uunahin pa ang jet fighter. Sabi naman ni Nasamsam, bigas sa 20 kilo di nyo magawa tapos yan sobrang mahal niyan bibilihin nyo. Tapos kukurakuti ng iba, unahin nyo sikmura ng sambayan ng Pilipino, di puro away inaatupag nyo kung talagang may malasakit kayo sa mamamayang Pinas. Okay, sabi naman dito ni Ivor Wolf, okay, sabi niya wala na ngang pondo PhilHealth, pambili pa kaya dyan. Ginagaslight lang kayo para kunwaring concern pero kung dumating man sa panahon ngayon, sasabihin lang kapos tayo sa oras, budol again. Okay, sabi naman dito mga kapartner ni Granza Abel, hindi, nagpapalakas lang sa mga kano, mas mainam pa unahin niya problema ng bansa. Daming nagugutom at korupsyon. Okay, sabi naman dito ni Annalisa Pecho, sarap naman ang apelyado mo. Unahin yung mga nagugutom at walang mga trabaho. Bibili kayo niyan. Kurakot lang naman gagawin nyo. Okay, sabi naman ni Abelrado Motus, hindi. Sino ang magbabayad na uutangin at ipambili at ipambibili ng jet fighter na yan? Rejected na nga yan kay Tatay Digong dahil napakamahal hanggang saan tatagal ang mga yan kung kalaban ay libo-libo ang jet fighter. Yung apo ko 7-year-old pa lang bauna sa utang sa gobyernong ito. Sabi naman, dito naman tayo sa ating live mga kapartner, no? Okay, sabi naman dito ni... Oy! Okay, kay Noel sa ating live po tayo mga partner, no? Sabi ni Noel Aberia, shout out from Cadiz City, Negros Occidental. Hello po sa lahat ng mga taga Cadiz, Negros Occidental. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay po sa ating programa. Sabi naman ni Catvit, dapat hindi gerang isipin, ang dapat isipin paano isaayos ang ating bansa. Sabi ni Maldita_me. Okay, ito may reply siya. Okay, sabi naman dito pala. Okay, sabi ni Aiza
Iluzada, Marcos, bumili ka na lang sa pera mo, wag pera ng Pilipinas. Sabi ni Maldita_me, bisi-bisihan ng lola mo, laban lang para sa ekonomiya. Hahaha, mabuhay ang manggagawa. Okay, sabi ni Smiling Goldfish, ayos lang sana bumili kung hindi utang. Ang nakakatakot, bago pa matapos ang termino niya, baka hindi na pag-aari ng mga Pilipinong bansang Pilipinas dahil sa laki ng utang na collateral na. Sabi ni Alchi, big no, hindi kami sasang-ayon. Ayan, sasang-ayon sa pagbili ng mga jets na yan. Watching from Manda City, wala na talagang matuwid na desisyon ang admin na ito. Okay, sabi naman dito mga kapartner, ni Rachel Labanes, okay lang yan kung may malaking pondong Pinas pero kulang, huwag na lang. Sabi ni Vanil, wala. Itong gobyernong ito nakakawala ng tiwala sa taong bayan kasi ang mga, okay. Okay, sabi ni Cathy, dapat hindi gerang isipin ano ba yan? Parang wala na ako. Dapat hindi gerang isipin ang dapat isipin paano isaayos ang ating bansa. Nagkabulbul ako mga kababayan kasi ang daming comments mga kapartner. Sabi naman dito ni Maldita_me, again tayo ang mag-shoulder ng gulo gagawin nila while sila Browner at mga politiko natin ilipad lang pa abroad, enjoy their wealth. Okay. Sabi ni Jessie Restituto, ako kunwari yan bibili, ilagay lang nila sa bulsa yan. Sabi ni Mr. and Mrs. Smith TV channel, okay naman na bumili ang tanong, magkano naman ang kickback na ma-facilitate? Catbid, baka gusto nila makisaso sa gyera. Okay, mga kapartner. Dito naman tayo ulit. Balik tayo sa ating opinion mo, sa ating pulso ng bayan. Sabi dito ni Mason Marisres, maski pila pa inyong paliton, wag gihapon ta katunga sa Russia, China, Japan, USA in terms of war para Fernalia. Mapupulbos pa rin nila in one click. Kaya mas unahin na lang ang pagkain para sa mga Pilipino na mahirap. Sabi naman ni Pasiano Jr. Galo Danzalan, dapat noon pa kasunod ng tatay mo. Wala kaya binubuli tayo air lang, wala force tayo. Wala kaming tutol dyan kung ikakabuti ng bansa. Pero kung pinagsama mo yan, kasama ang mga diskarte ni FPRD, build, matutuwa sa iyo ang kapwa mo Pilipino. Pero wala, isa ka lang sunod-sunuran, wala sariling desisyon. Okay, nangangaway na siya dito mga kapartner. Sabi naman dito ni Cebuana, 3 years nakapagka-presidente, wala kay nahimo. Okay, sabi naman dito ni TJP, hindi kabaliwan at wala sa matinong pag-iisip ang makipagyera sa China. Sabi ni Arniel Jardine, kung magkakagyera man sana ang frontline yung mga buwaya, ang gagawin lang kasi niyan nila kung magkakagyera man talaga, lilipad lang yan sa ibang bansa tapos tayo mga mahirap matitira. Sabi naman dito ni Jeff Canyo, wala pa rin tayong laban sa China. Ang magandang gawin, palakasin ang pang-agrikultura at mga investor para maraming makapagtrabaho. Sabi naman ni Gyrans TV, useless lang yung fighter jets na yan. Kung ang pambili niyan ay itulong na lang doon sa mga farmers, makakatulong pa talaga yan. Dito naman tayo ulit sa ating YouTube channel mga kapartner, no? Kasi sabi ng kapartner Carla, basahin nyo naman ang aking comment. O yan, chill lang tayo mga kapartner, ha? Okay, sabi dito mga kapartner ni... okay, ayan, nagpapa-shoutout po, marami nagpapa-shoutout. Ito tayo sa ating isa pang Facebook page mga kapartner. Sabi ni Step Up Team Japan, hindi, be friends and neutral to all countries, especially sa mga kapitbahay natin. Huwag hayaan gamitin tayo sa away nila. Focus na lang tayo sa sariling bansa natin. Paano matapos ang build projects kung may matatapos. Okay? Sabi naman dito mga kapartner ni Ray Diaz, wag niyong sayangin ang pera ng mamamayan sa mga laruan na yan. Dahil yung mga laruan na yan, dagdag gastos lang yan. Ang maintenance yan, buti sana kung presyo ng big bike ang piyesa ng mga yan at gasolina pa niya, ipagawa nyo na lang ng mga tulay para pagdugtungin ang mga isla sa bansa. Matutuwa pa ang mga tao at marami pang maa-attract na turista. Mindset ba? Mindset ba? Hindi yung pangyera na yan, wala ka naman benefits dyan kundi expenses lang. Maaari pa lang makasira sa bansa. O mindset daw, sabi ni Ray Diaz mga kapartner. Alam niyo mga kapartner, no, reading all your comments mga kapartner sa ating mga Facebook pages, sa ating YouTube channel mga kapartner, no, nakakasad lang po talaga siya kasi wala po talagang gusto ang taong bayan. Hindi naman talaga nag-a-admire o nagde-desire ang taong bayan na
maging mayaman, maraming sasakyan, maraming bahay, yung makakain ng 3 beses sa isang araw mga kapartner, 'di ba? Yung makapag-aral ang mga anak, oo, tapos may mga pampagamot tayo, may pera tayo diyan. Yun lang naman talaga ang happiness ng mga Pilipino. Pero nakikita natin mga kapartner, iba ang prioridad ng gobyerno ngayon. Iba yung mga gusto nilang gawin para sa mga Pilipino. Yun lang po yung naging ano natin, no? Yun lang po ang naging concern natin na prioridad po ba talagang dapat po tayong bumili? O pwede yan kung ikaayos yan sa ating seguridad ng Pilipinas. Pero sabi nga ng mga comments, hindi po siya tamang panahon. It's not yet the right time. Kasi marami po talagang mga Pilipino ngayon na alam mo yun, nagugutom, kailangan po nila ng trabaho. Hindi po sapat yung mga sinasabing ayuda. It's just a band-aid solution mga kapartner. Kasi yun yung panawagan natin, lalo na ngayong nalalapit na eleksyon mga kapartner no, na iboto po talaga natin yung mga senatorial candidates mga kapartner, yung pangmasa para sa masa mga kapartner, para talaga may sense of service, para talaga sa mahirap. Alam niya kung ano yung mararamdaman pag wala kang makain. Alam niya na kahit sa buong araw, maghihintay ka, uutang ka sa isang store mga kapartner na hindi mo alam kung bibigyan ka ba dahil wala kayong makain, wala tayong pera na pambili ng pagkain. Kumbaga, every meal is a challenge. Ganun po ang dinanas po ng ating senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy when he was still bata pa lang po siya na-share na po namin dito. At i-share ko po ulit mga kapartner no, na yung isang every meal is a challenge talaga sa kanila dati. Uutang po yan sa isang store mga kapartner no, na kumbaga incheck po yung may-ari. Tapos isang araw, halos mag-isang araw po siyang maghihintay dyan kasi nahihiya po siyang umutang. Nahiya po siyang umutang ng pagkain mga kapartner, pero yung incheck po na awa, binigyan po siya ng supot mga kapartner. And that small act of kindness mga kapartner, iniwan talaga yan sa heart ni Pastor at sinabi talaga niya sa poong may kapal ng sa ama mga kapartner no, na if you will bless me, yung blessings na ibibigay ng ama sa kanya, ibibigay po talaga niya lahat sa mga mahihirap. Yun yung kailangan natin mga kapartner. Okay man, ganito, magplano tayo sa ganyan, magbili tayo. Kung may sapat po tayo na pera, may sapat po tayo na budget, may sapat po tayo na pondo, at lalong-lalo na po sa lahat, hindi po talaga natin nakikitang hirap ang ating mga mamayang Pilipino mga kapartner. Okay po yan. Kumpara po yan sa seguridad ng bansa natin. Pero billion-billion po yan na pera din po yung gagastusin natin pambili po sa mga fighter jets, warships, missiles, at iba pang mga gamit pandigma mga kapartner. Ito think sana, yun yung mga panawagan na mga kababayan natin out there na instead of ibilin yan, pwede unahin muna natin yung edukasyon ng Pilipinas, pwede unahin muna natin yung mga mahirap, yung pagpapatayo ng mga hospitals, pagpapatayo ng paaralan, yung maraming projects, build. Oo, yung mga daan na hindi madaanan, baka pwede nating bigyan ng daan. Yun yung mga kapartner no, yun yung natin yun yung isa sa panawagan natin mga kapartner no, na sana makita po ito kasi yun yung alam mo kasi paano sasabak ng giyera kung sino man yan. Oh, let's sure the military mga kapartner, enough po ba yan? For sure yung civilian din masasali din po talaga yan. Unahin po siguro natin yung bansa natin, unahin natin yung sariling atin, unahin natin yung mga mamayang Pilipino natin na kailangan po talaga ng tulong mga kapartner. At ito na nga no, bago tayo tuluyang magtapos mga kapartner no, ihabol lang natin kay sabi ni Michelle Mangarin, yes ako sa pagbili ba sa ibabala sa missile Sabi naman, happy birthday. Okay, to Zenaida Gabriel from SG. Okay, sabi ni Cecilia, happy birthday daw kay Zenaida Gabriel from Singapore. Happy birthday to you. Sana maramdaman namin. Joke lang. Sabi naman dito ni... nauso na yung sabi, mindset ba? Mindset, okay. Okay, sabi naman ni Michelle Mangarin, emotional damage talaga tayo nito. Sabi ni Jessie Restituto, shout out sa mga OFW Kuwait na nanonood sa inyo. Ay, maraming salamat po. Okay, bigyan nating palakpak. Yung mga OFW natin dyan sa Kuwait, alam ko po may ginagawa po kayo at this moment of time, sa oras ito na Ma'am Lanza. Ayan, naglalaba, nagprepare ng pagkain, naghahatid sundo ng mga bata. Maraming salamat po.
Ayan, sa patuloy na pagsubaybay. Laban lang po talaga, tatag lang. Sabi naman dito ni Rena Laurito, bakit ba makialam ang Pilipinas sa problema ng ibang bansa? Sa bansa natin mag-focus ang admin, marami ba tayong extra pera? Puro na nga utang. Nga mga bulsa lang nila ang napupuno, PDP laban Duterte. Yun nga, di ba mga kapartner, to the extent na dumating na tayo sa point mga kapartner na nagbenta na po tayo ng gold mga kapartner. So it's so sad mga kapartner to know about it. Sabi naman dito okay, ito maraming comment na alam mo, galit po talaga sila mga kapartner. Okay, ito habol ko lang, no, sabi ni MG, mabubulok lang yan. Alam naman natin na wala tayong laban sa war, bagkus. Okay, magiging uling lang yan ng digmaan, magpapaalala lang yan ng sigalot na ang ending, sayang ang perang gagamitin, mabubulok lang yan sa parkingan. Sabi naman dito mga kapartner ni Jose Ray Haralve, it is useless. It is better to address the basic needs of our countrymen, especially bridge, roads, school buildings, and additional teachers and other social services that can create jobs to our jobless professionals. No wins in wars, instead human collaterals is the result. War is Satan's work to capture souls into hell. Sabi naman dito ni Mayan Balauro, big no. Unahin mo ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Kumakalam ang sikmura ng mahihirap. Hindi yan ang tupagin mo makipag-away ka sa ibang bansa na wala namang mga high-tech na kagamitan. Sasayangin nyo na naman ang pera ng taong bayan na ninakaw nyo na nga. Unahin mo ang sikmura ng nakararami dahil silang naglagay sa iyo dyan sa pwesto. Kaya ka naging pangulo. Ibaba mo ang presyo ng pangunahing bili ng tao, matuwa pa kami sa iyo. Umuy-boy. Okay, sabi naman dito mga kapartner na ni Cecil Reyes, bago po tayo magtapos, kahit bilhin lahat yan ng government, walay saysayan yung NPA nga 50 plus years na hindi magsugpo. Yung masasapano, daming kapulisan na gurgur at Marawi Siege dumati, daming namatay, nakasulunduluhan. Gusto pa laban ng China ng ganitong government, hoy. Sugpuin nyo muna ang corruption at criminality at droga na ipinaglalaban ni PRD para umasenso naman buhay ng mga zombies ng lipunan at hindi laging nakasahod kanilang mga kamay sa mga corrupt na politiko. Okay, ito naman sabi naman ni Jansen Zapayco, as I said before, KOJC, SM and different sectors and religion, this sort of warfare is not physical but spiritual. Ephesians 6:12. Okay. Maraming salamat sa iyo. Okay. Sabi naman dito ni Aldrich and La Paz, hindi na kailangan tanong yan at obligasyon ng namumuno yan. Ang dyan, yung mga may nagtitiwala pa ba dyan sa namumuno sa atin? Okay, mga kapartner, ito habol ko lang, Ayan. Sabi naman dito mga kapartner sa ating YouTube channel kay Andrea, WHB, tayo ang maghirap mga taong bayan kasi tayo pa ang magbayad sa utang na ibili nila ng warship at tayo pa ang ibaka nila sa Taiwan at China. Sinong kawawa? Mga inosenteng mahirap na Pilipino. Kay Rene Mercurio, shout out sa mga kasama ko dito sa Alcobar. Hello po, magandang hapon po dito sa Pilipinas. Ayan. Kay Grace Colano, hello po watching from Hong Kong. Hello po sa inyo. Okay, sabi kay Jupiter Dilio, magandang hapon. Kay Jong Misula, good evening ma'am. Watching from Taiwan. Unahin man naman nila ang mga kabalustugang ginawa nila. Okay, sabi ni Smiling Goldfish, nasaan na nga kaya ang pinagbentahan po. Okay, yan. Naniningil na po sila mga kapartner, So anyways mga kapartner, wala na po tayong sapat na oras. Ayan, sa ating programa this afternoon po. At marami pong salamat ulit sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras mga kapartner sa pagbabasa niyo mga comment. At I know, marami pa tayong mga comments mga kapartner. Okay, sabi dito ni Jesse Restituito, mahal namin dito si Pastor Kibale. Maraming salamat po. Pag-uwi ko, punta ako ng KOGC at sana'y makauwi na si Pastor. Magkaisa kami dito, PDP Laban, Senatorial Street. Ayan, maraming salamat po at bukas po ulit, samahan niyo po ako sa same time mga ka-partners, Mondays to Friday po ang programang Opinion Mo. Ayan mga ka-partner. At patuloy po kayong mag-comment mga ka-partner sa ating mga punto de vista sa ating mga Facebook page, ang Pulso ng Bayan, ang News Blast, ang Nightline News mga ka-partner at sa ating nag-iisang YouTube channel, DZAR 1026 mga kapartner. Hanggang muli bukas po. Maraming salamat at paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.